Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Naku po, sinagot lahat ni Senator Amy Marcos yung mga hanash, yung mga bash na natanggap niya na di umano daw, o daw na naman tayo ha, na ang Senate hearing daw ay para lang pagtakpan si BBM. May iba na mga nagsasabi, bakit hindi mo inimbita ang kapatid mo? Bakit hindi mo inimbita ang House Speaker? Naku, grabe naman yung mga tao talaga, no? At ito pa ang komento ha. Sabi ni Senator Amy Marcos, inaamin niya, may malaking utang sila kay PRRD. Nako, anong utang ba yan? Mga kabibpera ba yan? Or tawag dito, utang na loob? Ano ba yan mga kabibig? So, heto na si Senator Amy Marcos to answer all their queries and questions and, ang dami, parang sasabog na ang Pilipinas dahil sobrang daming nangyayari ngayon. So, eto kabibig, kanina may nangyaring kapihan, oo, at nagpa-press con si Senator Amy Marcos, opo, Pandesal Forum ito. At eto na si Senator Amy Marcos para malaman din natin mga kabibig kung ano ang kanyang tinutukoy dito. Siya noon na he was an underdog and he wasn't that popular, he wasn't in power. Bakit kayo close sa kanya or bakit niyo siya sinuporta noon? Anong relationship niya sa kanya since before? Una, ang sabi ng ating Pangulo, ang dating Pangulong Presidente Duterte, huwag na kayong pumunta sa The Hague at wala naman kayong magagawa dito unless gusto ninyong sumama sa kulungan. Wala namang bakit makulong. At tama naman siya. Ang bakbakan na ito ay para sa Pilipino. Lahat ng krimen na sinasabi ay nangyari dito sa Pilipinas. Ang mga personalidad, mga kapwa Pilipino, bakit hindi dito? Correct. Ang bakbakan o hatol o paglilitis? Correct. Ngayon, yung birthday wish ko, sana magaling siyang abogado, malalampasan niya to. Sigurado ako. Higit sa lahat, 80 years old na siya. Correct. Ako, kaya gusto ko, sana ako mag-deliver ng cheque na 10,000 pesos sa Expanded Centenarians Act sa kanya. Oo. May Pang-asar lang. 10,000 pesos pala. Yung bagong patas na kumpisa ng Pebrero, Pupunta si Amy. pondo, linuloko ko nga. Sabi ko, Yes. qualified na si Pangulong Duterte. Kailangan niya ipauwi na yan para kolektahin niya. Pero, ano yung isa? Bakit daw kayo close kay maraming nagtatanong na media nung tumatakbo daw siya, kayo one of the two. Yes, out of 70 in the whole country na sumuporta. Bakit? Bakit Bakit yun one siya? out ako eh. Yung iba nga talagang natatakot. Unang-una, opposition lang ako eh. Kasi nung panahon na yun, talagang hirap kami. Pero naging classmate ko si Rodi Duterte. Classmate ko yan sa Kongreso. May one term siya na nag-congressman. Kasamahan ko yan eh. At nakakatuwa siyang classmate. So, may pinagsamahan pala sila kabibig. Nakakatuwa. Nakakaaliw nga eh. Bulakbol, tapos maraming kwento, tapos wala, masaya. Pero sa kabila nun, mas importante sa lahat, kung bakit hinahangaan ko siya at naniniwala ako sa kanya, nanindigan ako nung siya ay Pangulo. Hindi ko sinasabi na perfectong tao. Wala akong binabanggit tungkol sa mga krimen na sinasabi. Ang sinasabi ko lang, ang hindi matatawaran, ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. Correct yan. Yun ako bilib eh. Kahit pa paano talaga pinaglalaban ng Pilipino. Gusto ko yun. Totoo naman, pinaglaban ng Tapos sabi Pilipino ng maraming tao, siya din daw ang the only president na may guts to bury your father kahit na may mga patikos. How did you feel about that? Totoo yun. May utang na loob talaga kami dyan. Tingnan mo? Malaking bagay yung utang na loob. Malaking namin. bagay. Bilang panganay, di ba sa Biblia, Yes. yan talaga ang Obligation. responsibilidad ng isang panganay na ilibing ang magulang. Kaya ako, para sa akin, malaking bagay talaga na inilibing. 4 na presidente, ilang dekada yun, hindi mailibing. So, dapat 4 na pangulo yun. Yung isa pa, kamag-anak pa namin. Talagang ayaw ilibing pinsan na tatay niyo. talagang mabigat yun.
sa wakas, talagang linibing niya kahit nung panahon na yun, very controversial yan, ha? Mm. Hindi talaga popular, masasabi. Dapat sana ito ang naisip ni Bongbong Marcos. 'Di ba mga kabibig? Tingnan mo si Amy, oh, sabi niya na malaking utang na loob, 4 na presidente na, pero kahit yung kapamilya nila parang hindi talaga pinalibing, 'di ba? Pero ito si Pang Duterte, controversial, hinarap lahat ng controversial, maipalibing lang ang kailang tatay sa libingan ng mga bayani. Naisip ba yun ni Bongbong? Kaya nagpapasalamat talaga ako habang buhay niyan. Yes. So, ma'am, may tanong pa dito. Tanong ito ng 7 media. Ito, ano. Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng Bagong Alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Wala. Will you still be attending? Why not? Sa Alyansa rallies. Papaliwanag ko lang, pumasok Yes. ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos noon, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Okay na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila Talagang lahat gobyerno. Hindi ko talaga kaya binalak pala. yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent na lang ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yan ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. At maraming humaharang. Eto nga. At napilitan ako magsalita. Tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala niyo yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin,
ilang dagok na sa ating demokrasya mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisan na lang po, okay lang, kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakalat ka, dinaladyan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga galit na galit pag Pilipino hinahatulan sa ibang bansa. Correct. Bakit natin papayagan dito mismo kinuha? Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. So yun pala kabibig ang rason ni Senator Amy Marcos. Siya na ang tumatayo. Matagal na siya nagtitiis. Kaya it's time for her to stand up. Lalo na ngayon na talagang iba na ang mga aksyon sa gobyernong ito. Ang tanong, nag-uusap ba sila? Ang sabi dito, hindi sila nag-uusap kay Bongbong Marcos. Napilitan lang siyang tumayo sa alyansya. So it means kakalas na si Senator Amy Marcos sa alyansya. Kasi hindi na siya nabanggit sa latest proclamation rally na BBM. So why should push herself sa alyansya kung hindi naman siya welcome? Di ba mga kabibig? Hindi siya welcome sa kanyang kapatid. Baka galit si BBM, di ba? We don't know mga kabibig. Sila lang talaga ang nakakaalam sa kung ano ang totoong istorya. So yun lang po mga kabibig ng ating latest lebag-lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.